Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 pulis at isang Bucor personnel patay sa pamamaril sa Puerto Princesa City. Higit 21 milyong pisong halaga ng shabu naharang sa isang senior citizen na pasahero sa NAIA. Ligtas na pagdaan ng fuel shipments ng Pilipinas sa Strait of Hormuz, hindi agad magpapababa ng presyo ng langis ayon sa DOE. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang 2 pulis at isang tauhan ng Bureau of Corrections o Bucor matapos pagbabarilin sa Zone 13, Barangay Irawan, Puerto Princesa City noong Biyernes Santo, Abril 3. Kinilala ang mga nasawi na sina Police Staff Sergeant Ryan Chris Cabanya at Police Staff Sergeant Jason Fernandez ng Police Station 2 ng PPCPO at si Gerson Ohario Talon, isang Bucor personnel na residente ng lugar. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang rumesponde ang pulisya matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen. Pagdating sa pinangyarihan, natagpuan ang 3 biktima na wala ng buhay. Bumuo na ang Police Regional Office Mimaropa ng Special Investigation Task Group o SITG habang patuloy ang hot pursuit operation laban sa mga sospek. Arestado ang 62 anyos na pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 noong Abril 3 matapos tangkaing magpuslit ng tinatayang 3.2 kilos ng hinihinalang shabu mula Malaysia. Nadiskubre ng Bureau of Customs o BOC ang ilegal na droga matapos makita ang kahinahinalang imahe sa X-ray scanner sa bagahe ng pasahero sa baggage build-up area. Sa isinagawang manual inspection, natagpuan ang ilang pakete ng puting crystalline substance na nakatago sa backpack at mga handbag. Agad namang inaresto ang suspect ng pinagsanib na puwersa ng PNP Aviation Security Group at BOC. Tinatayang aabot sa 21.2 million pesos ang halaga ng nakumpiskang droga na agad na itinurn over sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa karagdagang investigasyon. Nilinaw ng Department of Energy o DOE na ang kasunduang ligtas na pagdaan ng fuel shipments ng Pilipinas sa Strait of Hormuz ay hindi agad magpapababa ng presyo ng langis sa bansa. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, bagamat makatutulong ang hakbang upang mabawasan ang panganib sa supply at maprotektahan ang mga kargamento at seafarers, hindi nito agad mararamdaman sa presyo ng produktong petrolyo. Aniya, bahagi lamang ito ng risk management sa gitna ng pandaigdigang tensyon at hindi nito tuluyang susolusyonan ang mas malalalim na issue sa enerhiya. Sa kabila nito, inaasahan pang posibleng tumaas ang presyo ng diesel at gasolina sa mga susunod na linggo batay sa galaw ng pandaigdigang merkado. Ang safe passage ay ipinagkaloob matapos ang pag-uusap ng Department of Foreign Affairs at Iran kung saan tiniyak ang tuloy-tuloy at walang hadlang na paglalayag ng mga barkong Pilipino at supply ng enerhiya sa nasabing ruta. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.